Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito. I hope na sa awitan natin bukas na ang ating puso't isipan. And I believe dahil tayo ay sa awitan pa lang, pinupuno na tayo ng Panginoon at mas lalo tayong pupunuin ng Panginoon sa kanyang mensahe. Amen. Praise God. At gaya na nabanggit ng ating worship leader kanina, ang ating team, meron tayong bagong team, moving into a new season. Amen. Napakaganda po, no? Moving into a new season. Ano ba, kapatid, yung season mo nung nakaraan? Ano po ba yung season na yan? Kapatid, I hope, kung hindi man maganda yung season mo nung nakaraan, hindi aksidente yan. Hindi aksidente kung bakit yun yung naranasan mo. Kaya naman ngayon, kapatid, nararapat lang, kumilos ka na. Moving into a new season. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Dahil may hinahanda ang Panginoon para sa iyo. Amen. At bilang pagpapatuloy again, ang ating title ng pag-uusapan ay... Yan, the crown of glory. Yan, kung makikita nyo po sa picture, ganyan kasi tayo noon, no? Ganyan yung mga tinik, no? Dati kasi marami tayong tinik, 'di ba, sa buhay natin. Marami tayong karumihan. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, no? Binigyan niya tayo ng karangalan. Amen. At dahil yan sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Next, nak. Yan. Gaya na nabanggit ko kanina, moving into a new season. Pagtungo sa panibagong panahon or panibagong kabanata. Diba, tanong ko kanina, ano ba yung season mo nung nakaraan? Pangit man yan o maganda, kapatid, kailangan mo pa rin kumilos. Kailangan mo pa rin gumawa. Kailangan mo pa rin mag-move forward. Amen. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon sa atin ang maging stagnant. Amen. Dahil ang Panginoon lagi yang pa-increase. No? Kaya ngayon, pagtungo sa panibagong panahon or kabanata, panibagong chapter na, kapatid. Amen? Next, nak. Last preaching ko nung Sunday service PM, ito po yung last verse na, actually bigla lang yan nung gumagawa ng preaching ko nun, bigla na yan hinabol ng Lord yung verse na yan. Na po yung sa Haggai chapter 2 verse 9. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. Biruin mo, kapatid, kung pinagpala ka na noong nakaraan, mas higit kang pagpapalain ngayon, kaya be excited, kapatid. Amen. At kung hindi naman maganda yung season mo nakaraan, be excited pa rin, kapatid, kasi may mas magandang hinahanda ang Panginoon sa iyo. Amen. Hallelujah. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Kapatid, kaya sabi ko sa iyo, maging excited ka. Mag-expect ka sa Lord. Amen. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kasi makapangyarihan siya. Meron bang mahirap na gawin para sa Panginoon? Wala. Siyempre, siya yung gumawa nga ng lahat ng bagay Ano man yung meron tayo ngayon, sa Kanya yan. Amen. Kaya walang mahirap sa Kanya. Amen. Next. Itong ating key verse, sa unang Pedro chapter 5 verse 4. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo. Tatanggap kayo, kapatid. Tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Amen. Alam mo po, madalas na nababanggit yan, no? Na dito sa mundong ito, yung ginagalawan natin, temporary lamang to. Diba? Hindi ito talaga yung ating bahay. Hindi ito talaga yung ating tirahan.
No? We are just ang tawag dito, manlalakbay dito sa lugar nito. Ang talagang ating tahanan, no, ay yung hinahanda ng Panginoon para sa atin. At kapag dumating na yon, eto na yung biniiaano ng Lord sa atin, maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Amen. Di ba napakasarap? No, napakasarap isipin, no, kapag nandun ka na, no, nai-imagine niyo po ba yon minsan na kapag kakaharap mo na ang Lord, ano yung itsura mo? Ano yung gagawin mo? Ano yung makikita mo doon? 'Di ba napakasarap isipin? Alam mo, hindi naman sa minsan i-imagine ko na rin yan na po. Lalo na nung time na may pinagdadaanan ako dito sa yatik ako kasi nung panahon na yon, nagbibilin na ako. Ikaw na bahala sa mga anak ko, ha? Sabi ko. Pero, alam niyo po, excited ako no, mga panahon na yun. Pero sabi nga, no, hindi pa natin time. Marami pa papagawa ang Lord sa atin. At ma-excite tayo doon sa pagagawa ng Lord sa atin. Amen? Next. Sabi rin dito sa unang Pedro chapter 4 verse 7 to 8, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Di ba? Naririnig natin yan kina Pastor Tony, no, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Dahil totoo naman po yan. Naririnig na natin yan sa mga balita na pasama na ng pasama ang nangyayari ngayon. Maging ang bagyo nga, grabe, di ba? Di natin yan naranasan dati, pero ngayon, grabe ang mga bagyo ngayon. Na po? Panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Na po, hindi natin kailangan magpanik or mataranta, kapatid. Nasa atin ang Panginoon. Amen? Nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon, kaya hindi natin kailangang magpanik or matakot sa anumang nangyayari sa mundo dahil tayo ay secured sa presence ng Panginoon. Amen? Ano man yung pagdaanan natin, sige po, palapakan natin ng Lord. Ano man yung pagdaanan natin na sakuna, sigurado dahil kasama natin ang Panginoon, hindi hahayaan ng Lord ang anak niya, no, ay mapahamak. Amen? Sabi pa dito, higit sa lahat, kapatid, higit sa lahat. Ibig sabihin, no, binigyan niya ng emphasis yan, higit sa lahat, kaya nilagyan ko siya ng highlight. Magmahalan kayo ng tapat, no? Magmahalan daw tayo, hindi lang sa nguso, kung hindi sa puso, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kapatid, no, gaya na nabanggit kanina na binasa, malapit na yung pagdating ng Panginoon, no? Alisin na po natin yan yung sama ng loob natin sa kapwa natin. Magmahalan po tayo. Amen? Masarap po yung matulog ng walang iniisip na kagalit. Amen po. Masarap matulog ng payapa. Amen. Praise God. At masarap na walang stress. Kasi may stress ka lang, kapatid. Kaya magmahalan po tayo. Praise God. Next. Yan. At dito naman po tayo dadako sa ating pag-aaralan. Gaya na nabanggit nga po ni Pastor Tony Lasanday dahil na-share ko po ito, no, ng ating prayer intercession ng Saturday. Dahil ito po yung inano ng Lord sa akin na po. Sino po dito nakabasa na sa Book of Esther? Alam niyo po, napakaganda ng story na yan. Na po, kaya sa mga hindi pa po nakakapanood, I encourage you, kapatid. Sa mga manonood po, basahin niyo po ito, tong Book of Esther. At talaga namang mamamangha po kayo sa ginawa ng Panginoon dito sa buhay ni Esther. Na po, kilalanin po muna natin, mabilis sa pagkilala kay Esther. Hindi pa po siya dito queen, hindi pa po siya reyna. Na po, si Esther po ay isang Hudyo, mula siya sa tribo ng Benjamin,
Isa rin siyang ulila sa mga magulang dahil matagal nang bata pa lang namatay na yung kanyang mga magulang. At lumaki siya sa pangangalaga ni Mordecai na kanyang pinsan at itinuring na siyang anak. No? Yun yung kumbaga kumupkop sa kanya. Siya yung umaruga kay Mordecai. Next. Ay, kay Esther. Yan, next. So, backstory. Sige, lagay mo muna doon, Nak. Backstory nung mabilis na kwento kay Esther. Kasi po si Esther, no po, dahil nung panahon na yon ni King Xerxes, no, yung sa Persya, yung kanilang nagdaos ng piging, kumbaga, ng kasiyahan. Kapag nagdadaos ng kasiyahan nung panahon na yun, talagang matagal na panahon. Ang sabi nga sa Bible, 180 days. No po? At etong yung hari, si King Xerxes, no, naanuhan niya na ipatawag ang kanyang reyna, na si Queen Vashti. Kaya lang si Queen Vashti, hindi siya sumunod doon sa hari. Kaya naman syempre, dahil hari siya, siguro dahil naramdaman niya, napahiya siya. Kaya sumama yung kanyang loob. Na po, at dito na po tayo papasok. No? I hope maano nyo yung pacing ng story. No? At doon papasok si Queen Esther. At dahil sumama ang loob ng hari, pinatawag niya yung mga pantas, yung mga matatalinong tao sa kanyang kaharian. At minungkahi doon sa hari na bakit hindi po kayo maghanap ng mga magagandang dilag, no, sa ating kaharian upang siya yung ipalit natin kay Queen Vashti. Kasi hindi maganda yung inasal ni Queen Vashti Nagustuhan naman ngayon ng hari. Yan, next. Nagustuhan naman ngayon ng hari yung suggestion nung kanyang mga pantas na po. At doon naman po papasok yung pagpili kay Queen Esther. No po? Tayo po kasi bilang Kristiyano, no po, nung wala pa tayo sa pagkakilala sa Panginoon, no? Siyempre, ano pa tayo, kumbaga, sanlibutan pa yung ating pag-iisip. No po? Pero kahit ganun yung ating pag-iisip, ganun yung ginagawa natin, no, makasalanan tayo, pinili pa rin tayo ng Panginoon. Gaya ni Queen Esther, no, merong pagpili, evaluation na nangyari sa kanya, nagkaroon ng assessment. Sabi dito sa Esther chapter 2 verse 8 to 9, bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo. Biruin mo, sa dinami-dami ng kababaihan doon sa palasyo, isa si Esther sa napili. Kagaya din natin, kapatid, sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa ka sa pinili ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ba napakasarap nun? Sa pamamahala ni Hegay na tagapangasiwa ni Harem, nakagaanan siya ng loob ni Hegay. Kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Biruin nyo, kapatid. Nung inassess si Queen Esther, nung napili siya, no, bilang isa sa mapapangasawa ng hari, hindi lang siya basta pinili, alam niyo po ba? Kasi base dito sa binasa natin, may favor na binigay sa kanya, kapatid. Kagaya din natin, kapatid, nung tayo ay pinili at tumugon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, binigyan ka na ng favor ng Panginoon. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, pinaboran ka ng Panginoon. Amen. Di ba
napakasarap nun. Kaya minsan magugulat ka na lang may blessing na dumadating. Minsan na lang magugulat ka, answered prayer ka sa pinapanalangin mo. Amen? Kasi you have the favor of God. Amen? Tandaan niyo po yan, nasa atin ang pabor ng Panginoon. Amen? Next, nak. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 9 to 10, ikaw ay kinuha sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Biruin mo yun, pinili ka ng Panginoon. Gaya ng sabi ko kanina, sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa ka sa pinili ng Panginoon. Hindi ka itinakwil, kapatid. Minahal ka pa ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God. Sabi pa dito, napakaganda nito. Sa verse 10, ako'y sasayo. Kapatid, ano man yung ginagawa mo, saan ka pumupunta, ano man, lahat, nasa sayo ang Panginoon. Sabi dito, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen, kapatid! Praise God! Biruin mo yun. Kahit sa dulo ka man ng mundo mapunta, kasama ka mo pa rin ng Panginoon. Kahit minsan akala natin hindi natin siya kasama, kapatid, kasama ka pa rin ng Panginoon. Kasama mo pa rin ng Panginoon. Kahit natutulog ka nga kasama mo pa rin ng Panginoon, binabantayan ka. Hindi natutulog ang Panginoon. Amen. Praise God. Next. Sabi pa dito sa Psalms 139 verse 13 to 14, ang ganda nito, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Kapatid, nasa tiyan ka pa lang, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, no? Kilala ka na ng Panginoon. Biruin mo, siya mismo ang humulma sa'yo. Sabi dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kaya kapatid, wag mong minamaliit ang iyong sarili. Ay, ganito lang ako No? Hindi ako maganda, kapatid. Huwag kang padaya sa kaaway. Walang nilikha ang Panginoon na pangit. Amen. Lahat tayo maganda. Sabi nga dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Pakisabi nga sa katabi ninyo, ang ganda mo. Pakisabi sa katabi mo, ang pogi mo. Yan. No? Walang nilikha ang Panginoon na pangit. Lahat maganda. Amen. Wag kang papayag. Wag kang papayag na may magsabi sa iyo, pangit mo. Wag kang papayag. No? Sabihin mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Amen. Praise God. Next. Yan. Ang kasunod naman nito, after ng assessment is quality control. Dahil napili na si Queen Esther. Dito naman sa punto na to, reyna na po siya. No po? Napili na po siya. Quality control. Ito po yung proseso para sa magandang kalidad. Yan. No? May prosesong pinagdaanan si Queen Esther kasi nung napili siya, hindi agad-agad pwedeng iharap sa hari. Na po, may prosesong ginawa para kay Queen Esther. Sabi dito sa Esther chapter 2 verse 12, bilang tuntunin, isang taon munang pagagandahin. Biruin mo yun, gusto namin yan mga babae. Na merong spa, facial, di ba? Siyempre naman pagagandahin kami. Yan. Bilang tuntunin isang tao munang pagagandahin. Ang mga babae, 6 na buwan silang pinapahiran. Biruin mo, 6 na buwan kang pinapahiran. Kundi siguro napakalambot na ng balat, no? At mira. At 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang ihaharap sa hari. Kumbaga dito, kapatid, sa quality control, no? Ako siguro napakaganda, naliligo na sa gatas, no? Biruin mo,
Pero siyempre, dahil fearfully and wonderfully made, natural beauty tayo. Amen. Siyempre, wala na toke. Oo. Natural beauty. Diba? Mas maganda pa rin ang natural beauty. No, praise God. Kasi mas maganda yung inner beauty. Praise God. Totoo naman po yun. No, praise God. So, yun. Wala tuloy ako. So, yun. Yun nga, dahil quality control, may pinagdaanan si Queen Esther, no? Kumbaga siguro, syempre, minsan nakakaano rin yung ginagawa, no? Yung proseso. Biruin mo isang taon, napakatagal bago ka iharap sa hari. Parang sa atin din, kapatid. No? May quality control na ginagawa ang Panginoon sa atin para pagdating natin sa harapan ng Panginoon, sasabihin ng Lord sa atin, "Well done, thou good and faithful servant." Diba? Gaya nga, next knock. Ayan. Ano po? Sige, mamaya lang yan. Sige, yun na muna. Sige. Alam niyo po, no? Kasi nakapagtrabaho po ako sa isang manufacturing firm. No? Sa food po. Alam niyo po, kaya ako po na-remind kasi sa akin habang ginagawa ko po itong preaching na to. Kapag nakita niyo po yung pagkain ninyo, may ganyang mga tatak, hasip, or ISO, at yung iba yung halal pa nga, dumaan yan sa matinding proseso. Alam nyo, 1 year din ang process. Kasi bago ka ma-approve sa ganyang mga tawag dito, institution, kailangan dumaan sa matinding proseso. Alam niyo po nung nagtatrabaho ako doon sa isang manufacturing firm, no po, ultimong hangin, quarterly, chinecheck po yan. Kasi makaka-apekto yung hangin doon sa quality ng pagkain. Yung tubig, quarterly din po yan. Pinapa-approve po yan dun sa BFAD. May certain quality na dapat ma-meet. Dahil kapag hindi, baksak po yan. Kaya magandang quality po pag may mga ganyan yung mga binibili ninyo. No po? Talagang food grade, safe na kainin siya. Kumbaga. Yung sa non-food naman, yung mga TUB naman yun, yung mga ganyan. Next. Sabi po dito, no, biruin mo kahit sa pagkain may proseso. Sa atin din, syempre, may proseso ang Panginoon. Sabi dito sa unang Pedro, chapter 5, verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kaya kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, gaya ng sabi ko kanina, hindi man maganda yung season mo nakaraan, ipagpasalamat mo pa rin yan sa Panginoon kasi hindi aksidente yan. Amen? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Kaya kapatid, wag po tayong malugmok, wag po tayong manghina. Kapag tayo ay may pinagdadaanan, may purpose ang Panginoon kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan. Amen. At for sure, dahil kasama mo ang Panginoon, hindi hahayaan na magtagal ka sa season na yan, kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Next, nak. Sabi dito, no, sa unang Corinto chapter 9 verse 26 to verse 24 to 26, alamin niyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, no? Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang
tumatakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Kapatid, di ba, inihalin tulad tayo sa isang manlalaro. No, may training yan. No, talagang discipline ang training nila. So, ganun din tayo, kapatid. No, habang tayo ay tinitrain, inaalis, pinupurify ng Lord para maging dalisay. Yung character natin, minomold. Amen? No, yung faith natin, pinatatatag ng Panginoon. Yan ang yan yung ginagawa ng Lord kapag tayo ay nasa quality control. Amen ng Panginoon. Sabi sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Amen. Kapatid, kapag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, may kasiguraduhan tayo kung saan tayo tutungo. Amen. Ano man yung pagdaanan natin na nakakasiguro tayo at tayo ay magtatagumpay. Kapatid, amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Dahil dapat siyang papurihan. Next, nak. At kasunod naman ay purpose o layunin. Kapatid, alam mo na ba yung layunin mo? Alam mo na ba yung purpose mo kung bakit ka naririto? Alam mo na ba yung purpose ng Lord kung bakit mo pinagdadaanan yan? No? Ano ba yung purpose? Ano ba yung hangarin? Sabi dito sa Esther chapter 4 verse 12 to 14, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, dahil ganito naman ang ay pinasabi niya, huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mong pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Praise God. No, another story, no? Tuloy ko po yung story. Napili na si Esther. Nagkaroon na ng quality control, pinaganda na siya. Ngayon naman, dahil merong sitwasyon na hindi maganda sa kanyang kalahing Hudyo, dahil merong gustong pumatay sa kanyang mga kalahi, yung nag-alaga kay Queen Esther na si Mordecai, nagpadala ng mensahe kay Queen Esther. Nasabing ganyan, lilipulin na kami dito. May gustong pumatay sa amin. Si Haman yun na po. Kaya sabi ko, basahin niyo po. Maganda po itong story na to. Lilipulin po kami. Inom lang ako. Yan, no? Dahil may nag-aabang na panganib sa mga Hudyo, nagbigay siya ng mensahe kay Esther. Sabi niya, merong panganib na nag-aabang sa amin. May nais na magpapatay sa amin. No po? Kaya naman ito ang tugon ni Esther, no? At sabi din ni Mordecai sa kanya, anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Kaya kapatid, no, mahalaga, sa anumang sitwasyon ka meron, alamin mo kung bakit nangyayari yan sa'yo. Ano yung purpose? Anong purpose ng Lord? Bakit nangyayari ang sitwasyon na yan? Ano yung tinuturo ng Panginoon sa'yo sa sitwasyon na yan? Dapat alamin po natin yan para hindi tayo makagawa ng desisyon na mas makakapagpalala doon sa sitwasyon natin. Kaya dapat alam natin kung ano yung mga nangyayari sa atin. Amen? Next, nak. Sabi dito sa Mateo chapter 22 verse 36 to 39, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapatid, na po, ito yung
sabi nga dito, yung pinakamahalagang utos sa kautusan. Kumbaga, ito yung isa sa pinakamahalagang purpose natin. Mahalin natin ang Panginoon at mahalin natin ang kapwa natin. Kaya na nabanggit ko kanina, no po, no? Kapag tayo nagmamahal, hindi lang sa bibig, hindi lang sa nguso, kung hindi sa puso. Amen po. Sa salita, sa gawa, no? At sa pag-iisip natin. Dahil kapag hindi, nakikita po yan sa ating, lumalabas po yan, no? Sa ating pagkilos. Kapag hindi natural yung ating pag-ibig sa kapwa natin. Paano natin masasabi, no? Na minamahal natin ang Panginoon kung yung kapwa natin hindi natin maibig? Amen? Paano ko, mahirap mahalin kasi grabe yung ginawa sa akin ni kapatid, hindi maganda kapatid. Na po, that is the time to start praying for that person and pray for yourself. Natulungan ka na mahalin tong kapatid na ito. Alam niyo po, no, na-remind lang sa akin habang ginagawa ko lang din to. Madalas pong sabihin sa akin to ni Pastor Tony, nung time na hiwalay pa kami ni Pastor Benji, na po, sabi niya, alam mo sis, hindi naman si Pastor Benji, si Benji pa lang ang si Brother Benji ang kaaway mo, sabi niya. Kasi may mga spirito, sabi niya. Ngayon, sa panahon na, sabi niya, si Brother Benji ay nasa spirito. Kaya kapatid, no, ano man yung ginawa ng kapatid sa'yo, masigit mo siyang mahalin. Dahil yung spirito na nasa sa kanya, yun yung kaaway mo, hindi mismo yung kapatid. Dahil may umaalipin na espiritu sa kanya. Amen. Kaya nung time na po yun, no, hindi ko nagawang magalit kay Pastor Benji nung time na yon, dahil naawa ako sa kanya, dahil alam ko kung ano yung kasasapitan niya kapag hindi siya nakakilala sa Panginoon. Alam ko impyerno yung baksak niya kapag hindi siya nakakilala sa Panginoon. Amen. Kaya yun po, no, pinag-pray po namin yan siya para makakilala po sa Panginoon. At hindi naman po tayo binigo ng Panginoon. Tinugon po tayo ng Lord. Kaya ang Panginoon, walang imposible po sa Kanya. Amen po. Next na, realization. No, ito na po yung kasunod na pangyayari. No? Nagkaroon ng assessment, nagkaroon ng quality control, nagkaroon ng purpose, ngayon naman realization. No? Pag-unawa. Sabi dito sa Esther chapter 4 verse 15 to 16, dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-ayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Amen. Praise God. Alam niyo po, na panahon na yon, hindi ka pwedeng basta-basta humarap. Kahit asawa ka pa ng hari, hindi ka pwedeng basta-basta humarap sa hari hanggat hindi ka pinapatawag. Kaya naman ito, no, ito yung realization kay Esther. Naku, yung mga kalahi ko, malilipol. At kasama ako doon kasi Hudyo rin ako. No? Kaya naman ang tugon niya, no, sinabihan niya si Mordecai na mag-prayer and fasting sila for 3 days. Kapatid ko, makikita mo yung pagtugon niya na po, idinulog sa Panginoon. Kaya kapatid, ikaw, paano ka ba tumugon sa sitwasyon mo? Sariling kalakasan mo ba? O dudulog sa Panginoon? No? Kapatid, bago ka gumawa ng sitwasyon, gumawa ng desisyon, idulog mo muna to sa Panginoon. Amen. Amen. Lalo na kapag under emotion ka, idulog mo to sa Panginoon. Amen. Next na. Sabi rito sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa.
Kapatid, kung makikita mo si Queen Esther, may ginawa siya na po. Meron siyang action na po. Kakapatid, marami ng panawagan ng ating iglesia. Ano ba yung ginagawa mo? Nakikiisa ka ba sa panawagan ng ating iglesia? Kumikilos ka ba sa panawagan ng ating iglesia? Sabi pa dito sa Santiago chapter 1 verse 22 to 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos, makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. Kapatid, no po, this is a call to everyone, to every Christian actually, no po, na lahat po ng panawagan at sinasabi ng ating Panginoon, na po, sabi dito, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay, na po. Ang sabi ni Pastor Tony, ang tunay na Kristiyano ay ang binagong buhay, may pagbabago. Ibig sabihin, may paggawa, may pagkilos. Amen po. Nararanasan po ba natin yan? May nababago sa atin? Kaya kapatid, let's check, no? Let's have a realization sa buhay natin, no? Kung ano ba yung nabago sa atin. Next, nak. Yung previous theme po natin is revival, an urgent call to action. Ngayon naman, ang theme natin, moving into a new season. Di ba yung revival, ibig sabihin, merong kailangang i-revive, may namatay or nanlamig. Kapatid, this is the time para kumilos na. Moving into a season. Hindi ka makakamove sa panibagong season ng buhay kung hindi ka kikilos, kapatid, kung mananatili kang patay, kung mananatili kang stagnant. This is the time to move. No, this is the time for you to move forward, kapatid, para yung new season mo, yung new season na inahanda ng Panginoon sa iyo, maranasan mo na, kapatid. Amen. Praise God. Next. Sabi dito yung moving, no? It's an action word. Yun yung team natin Moving into a new season. Action word yan, kapatid. Hindi yan pinakikinggan lang. Kailangan mong gumawa, kailangan mong kumilos, kailangan mong mayroong gagawin ka, kapatid. It's an action word. No, ang mga synonyms niya, transitioning or paglipat, moving into one state or condition. No, kung dati lulugo-lugo ka, kung dati stagnant ka, kung dati nanlalamig ka dun sa old season mo, kapatid, kailangan mo nang gumawa para mag-init ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Evolving, pagbabago. Habang nag-iinit ka sa Panginoon, natural may pagbabago, may ginagawa ang Panginoon sa iyo kasi buhay yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid. Amen? Sabi dito, developing or changing, may pagbabago for a certain period of time. May pagbabagong ginagawa ang Panginoon sa iyo, kapatid. Nararanasan mo na ba yung pagbabago? Praise God. Nararanasan mo na ba yung pagbabago? Amen. Diyan sa mga nanonood, nararanasan mo na ba yung pagbabago? Kapatid, ito yung pinapasabi ng Lord, yung pagbabago na yan, umanda ka. Dahil tuloy-tuloy ang pagbabago ng Panginoon at ang pagbabago ng Panginoon laging pa-increase yan. Amen? Hallelujah. Siyempre, kung pipili ka rin lang ng pagbabago, yung positive na. Amen, hindi yung decrease. Next, nak.
Isa sa synonyms niya is advancing, pagsulong. Hindi pa urong kapatid, kundi pagsulong dahil ganun ang Panginoon. Laging may elevation sa Panginoon. Making progress and having, creating new ideas to excel. Gusto mong mag-excel sa ministry mo, kapatid? Then, join ka na, no? Dito sa segue agad, no? Sino hindi hindi pa nagpa-register dito? No? Sa Essential Workshop. So, join na po kayo. Pa-register na sa mga hindi pa nagpapa-register. Sa nais mag-excel, na paggamit ka na sa Panginoon, sa mga, paano mo malalaman? No, yung gift mo, may kaloob tayo ng Panginoon para malaman mo yung gifts mo, paggamit ka sa Panginoon, kapatid. Hindi na ito yung time na upo-upo na lang. Ito na yung time ng pagkilos, kapatid. Kaya moving into a new season na, kapatid. Next, developing, pagpapalago, the process of growing and improving to reach a goal. No? Patuloy yung paglago natin dahil may goal tayo. No, walang iba kundi papurihan natin ang Panginoon. Dahil pagharap natin sa Panginoon, naharap tayo sa Kanya at sasabihin ng Panginoon sa atin, napakasarap pakinggan. Well done, thou good and faithful servant. Amen. At yan ang ating crown of glory. Amen. Praise God.